Humahagupit ang ulan. Bawat patak ay parang maliliit na batong bumabagsak mula sa madilim na langit, lumalampaso sa maruruming kalye ng Maynila. Para kay Zeke, ang bawat patak ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Hoy, bumalik ka rito. Magnanakaw. Ang sigaw na yon ay mas malakas pa sa kulog. Lumingon si Zeke at nakita niya ang anino ng dalawang lalaking mas malaki sa kanya, humahabol mula sa kabilang kanto. Kumalabog ng malakas ang dibdib niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod at gutom. Mahigpit niyang niyakap ang isang piraso ng tinapay sa ilalim ng kanyang punit-punit na damit. Ito na sana ang una niyang disenteng pagkain sa loob ng 2 araw, pero mukhang ipagkakait pa sa kanya. Mabilis siyang lumiko sa isang makipot na eskinita. Ang amoy ng nabubulok na basura at basang lupa ay sumasalubong sa kanya. Madulas ang daan. Nadapa siya at naramdaman niya ang matulis na sakit sa kanyang tuhod. Hindi niya ito ininda. Kailangan niyang tumayo. Kailangan niyang makatakas. Sa dulo ng eskinita, itinulak niya ang isang bakod na yero at isiniksik ang kanyang payat na katawan sa siwang. Narinig niya ang mga mura ng mga humahabol sa kanya na unti-unting humina habang papalayo sila. Nakahinga siya ng maluwag. Nanginginig ang buong katawan niya, dala ng pinaghalong lamig at kaba. Dahan-dahan siyang naupo sa isang sulok likod ng mga naglalakihang basurahan para subukang kainin ang tinapay na halos madurog na. Iyon ang sandaling narinig niya ito. Isang mahinang tunog. Halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Noong una, inakala niyang guni-guni lang niya iyon o baka tunog lang ng isang kuting na naligaw. Ngunit umulit ito, mas malinaw ngayon. Hindi. Hindi iyak ng pusa, iyak ng isang sanggol. Bumilis ang tibok ng puso ni Zeke. Sa mundong ginagalawan niya, walang milagro sa mga eskinita. Panganib lang ang laging nag-aabang. Sinabi ng utak niya na huwag pansinin na unahin ang sarili. Ngunit ang kanyang mga paa ay may ibang plano. Dahan-dahan siyang tumayo. Bawat hakbang ay maingat. Sinundan niya ang tunog na nagmumula sa likod ng isang tumpok ng mga itim na plastic bag ng basura. Ang amoy ay masangsang, nakakasuka. At doon, sa gitna ng lahat ng dumi, nakita niya ito. Isang sanggol. Nakabalot sa isang mamahaling tuwalya na ngayon ay basa na at puno ng putik. Ang munting mukha nito ay namumula sa pag-iyak. Ang mga maliliit na kamay ay nakakuyom. Napako si Zeke sa kanyang kinatatayuan. Sino ang gagawa nito? Sino ang may kayang iwan ang isang walang kalaban-laban na anghel sa ganitong lugar? Umupo siya sa tabi ng sanggol. Ang galit at gutom na naramdaman niya kanina ay biglang nawala. Napalitan ng isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Awa. Naalala niya ang sarili. Ang pakiramdam ng pagiging mag-isa. Ang lamig ng gabi kapag walang kayakap. Tumingin siya sa kanyang paligid. Walang tao. Tanging ang ulan, ang basura, at silang dalawa. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang nanginginig na kamay at hinawakan ang munting pisngi ng sanggol. Mainit ito. Buhay na buhay. Sa isang iglap, nagdesisyon siya. Maingat niyang binuhat ang sanggol. Agad itong tumahan sa init ng kanyang katawan. Isiniksik ang ulo nito sa kanyang dibdib. Gumaan ng kaunti ang pakiramdam ni Zeke. Huwag kang mag-alala. Bulong niya sa hangin. Hindi sigurado kung para sa sanggol o para sa sarili niya. Hindi kita iiwan. Dinala niya ang sanggol pabalik sa kanyang munting barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping karton at yero. Doon, sa liwanag ng isang kandila, mas nakita niya ang mukha ng sanggol. Maputi, makinis, at may mga matang nangungusap kahit nakapikit. Kinuha niya ang kanyang pinakatagong damit, isang lumang t-shirt na medyo malinis pa, at ginamit ito para tuyuin at balutin ang sanggol. Pinunit niya ang natitirang tinapay at isinawsaw sa kaunting tubig. Sinusubukang ipainom sa sanggol,
Ngunit umiling lang ito at muling umiyak. Hindi niya alam ang gagawin. Paano mag-alaga ng isang sanggol? Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Binantayan niya ang sanggol, kinantahan ng mga awit na narinig lang niya sa kalye, at niyakap ito para mabigyan ng init. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Zeke na may silbi siya, na mayroon siyang isang bagay na kailangang protektahan. Ngunit habang papalalim ang gabi, napansin niyang kakaiba ang paghinga ng sanggol. Pautal-utal ito at parang hirap. Hinawakan niya ang noo nito. Nag-aapoy ito sa lagnat. Ang init ay hindi normal. Ang pag-iyak nito ay mas mahina na. Parang wala ng lakas. Tumingin si Zeke sa paligid ng kanyang barong-barong, sa mga basang karton, sa tumutulong bubong, sa kandilang malapit ng maubos. Walang makakatulong sa kanila dito. Biglang bumalik ang takot, mas matindi pa kaysa noong hinahabol siya. Hindi ito takot para sa sarili niya. Ito ay takot para sa munting buhay na hawak niya sa kanyang mga braso. Mamatay siya. Mamatay ang sanggol kung walang mangyayari. At kasalanan niya ito. Niyakap niya ng mahigpit ang sanggol. Ang puso niya ay dumadagundong sa purong pagkataranta. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling, Mr. Reyes. Malamig at walang emosyon ang boses ni Adrian Fernandez. Nakaupo siya sa dulo ng isang mahabang mahogany table. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa nanginginig na lalaki sa kabilang dulo. Sa likod niya, ang buong syudad ng Makati ay tanaw mula sa floor to ceiling na salamin ng kanyang opisina. For 3 consecutive months, your department has been underperforming. The company cannot tolerate dead weight. Sir Adrian, please, bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. I have a family. Pagmamakaawa ng lalaki, hindi kumurap si Adrian. That is your personal problem, not the company's. You're fired. Get your things and leave. Tumayo ang lalaki, talunan at walang magawa. Sa paglabas niya, bumalik ang tingin ni Adrian sa mga papeles sa kanyang harapan na para bang walang nangyari. Para sa kanya, ito ay isa lang desisyon, isa lang numero sa isang spreadsheet. Ngunit sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang personal na cellphone. Isang pangalan ang lumabas sa screen, Isabela. Napabuntong hininga siya. Isang bahid ng pagkainis ang gumuhit sa kanyang mukha. What is it, Isabela? I'm in the middle of a board meeting. Sagot niya, ang boses ay formal at walang init. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang humihikbing tunog. Adrian, ang basag na boses ng kanyang asawa ay nagdulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Isabela, what's wrong? Why are you crying? Si Angelo. Halos hindi na makapagsalita si Isabela sa pag-iyak. Adrian, nawawala ang anak natin. Nawawala si Angelo. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na suntok na nagpabagsak sa lahat ng pader na itinayo ni Adrian sa kanyang paligid. Nabitawan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa makintab na sahig. Ang mga miyembro ng board na nasa silid ay napatingin sa kanya, gulat sa biglaang pagbabago sa anyo ng kanilang kinatatakutang CEO. Ang malamig na ekspresyon ay nawala, napalitan ng purong pagkataranta. Labas. Bulong niya. Hindi nila narinig. Labas! Sigaw niya. Isang sigaw na puno ng galit at takot. Lahat kayo labas. Nagtakbuhan palabas ang lahat, takot na takot. Sa isang iglap, ang maayos at marangyang opisina ni Adrian Fernandez ay naging sentro ng isang bagyo. Dinampot niya ang telepono sa kanyang mesa at nagsimulang mag-dial. Get me the police chief now! Bulyaw niya sa kanyang sekretarya. Then get me General Santos of the NBI. I don't care if he's in a meeting with the president. Tell him it's an emergency. Naglakad siya pabalik-balik sa loob ng opisina. Ang mga kamay ay nanginginig habang kinukusot ang kanyang buhok. Ang lalaking kayang magpatakbo ng isang multibilyong pisong kumpanya nang walang kahirap-hirap ay wala na. Ang natira
ay isang desperadong ama. Sa loob ng isang oras, ang Fernandez Tower ay naging isang command center, pulis, mga pribadong investigador, at ang kanyang sariling security team ay nagkalat, tumatanggap ng utos mula sa isang nagwawalang si Adrian. I want every street corner searched. I-review niyo lahat ng CCTV sa buong village. I-lockdown ang lahat ng exit points ng syudad. I will pay any amount. Just find my son. Lumipas ang mga oras. Bawat minuto ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Walang balita. Walang lead. Tila nilamon ng lupa ang kanyang anak. Napasabunot siya sa sariling buhok. Malapit nang masiraan ng bait. Bakit nangyayari ito? Sino ang kumuha sa kanyang anak? Anong kailangan nila? Pera? Kayang-kaya niyang ibigay. Ibuhos niya ang buong yaman niya. Mabalik lang ang kanyang anak. Sir Adrian? Isang nanginginig na boses ang bumatid sa kanya. Ang kanyang sekretarya. Sir, may anonymous tip po. Isang tawag. May nakakita daw po sa isang bata. Isang batang kalye na may kargang sanggol sa tondo. Itinuro po niya kung saang eskinita. Tondo. Ang pangalan ng lugar ay parang isang sampal. Isang lugar na hinding-hindi niya tatapakan. Isang lugar na puno ng dumi, krimen, at kahirapan. Ngunit sa mga oras na yon, wala siyang pakialam. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang kadiliman. Tara na! Sigaw niya sa kanyang mga security personnel. Ngayon din, ang kanilang mamahaling convoy ng mga itim na SUV ay dumaan sa mga magagarang kalye ng Makati patungo sa masisikip at mapuputik na eskinita ng tondo. Para kay Adrian, para siyang pumasok sa ibang mundo. Ang amoy ng basura, ang ingay, ang mga matang nakatitig sa kanilang sasakyan. Naramdaman niya ang pandidiri, ngunit mas malakas ang kanyang pag-asa. Itinuro ng isang impormante ang isang barong-barong na gawa sa karton at yero. Bumaba si Adrian, kasama ang dalawa niyang bodyguard. Hindi na siya kumatok. Sinipa niya ng malakas ang makeshift na pinto. Bumukas ito at ang kanyang mundo ay muling gumuho. Sa liwanag ng isang maliit na kandila, nakita niya ito. Ang kanyang anak. Ang kanyang perpektong si Angelo. Nakabalot sa isang maruming t-shirt, nasa mga braso ng isang payat at marungis na batang kalye. Hindi na nag-isip si Adrian. Ang galit at desperasyon ay nagsanib sa loob niya. Hindi niya nakita ang isang tagapagligtas. Ang nakita niya ay isang magnanakaw. Isang dumi na dumapos sa kanyang pinakamamahal na yaman. Humakbang siya pasulong. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Nakatitig siya sa batang kalye. Kay Zeke, nagulat at yakap-yakap ang sanggol na parabang poprotektahan ito. Binuksan ni Adrian ang kanyang bibig, hindi para magtanong, hindi para magpasalamat. Ang mga salitang lumabas ay malamig, mabigat, at puno ng kapangyarihan na siyang tanging alam niyang gamitin. Ibibigay ko sa iyo ang 10 milyong piso. Ibalik mo lang ang anak ko. Ang katahimikan sa loob ng malawak na mansyon ay masakit sa pandinig. Ilang oras na ang nakalipas mula nang dalhin ni Adrian si Angelo pabalik. Ang sanggol, na ngayon ay malinis na at nakasuot ng malambot na damit, ay mahimbing na natutulog sa kanyang mamahaling kuna. Nakabantay sa tabi nito si Isabela, hindi inaalis ang kanyang mga mata, na parabang sa isang iglap ay maaaring mawala ulit ito. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Adrian, niluwagan ang kanyang kurbata. The doctor said he's fine. May kaunting lagnat lang dahil sa ulan, pero the medicine will take care of it. Sabi ni Adrian, ang boses ay pagod, ngunit may tono ng tagumpay. It's over, Isabella. He's safe now. Lumapit si Adrian para yakapin siya, ngunit naramdaman niya ang paninigas ng katawan ng kanyang asawa. Anong ginawa mo sa bata? Mahinang tanong ni Isabella, hindi tumitingin sa kanya. Kumunot ang noo ni Adrian. What do you mean? I got our son back. Sa batang kalye, Adrian. Anong ginawa mo sa kanya?
Napabuga ng hangin si Adrian, isang tunog ng pagkainis. I made him an offer. A very generous one. More than he deserves. Dahan-dahang humarap si Isabela at nakita ni Adrian ang mga luha sa kanyang mga mata. You offered him money. That's it? Hindi ka man lang nagtanong kung paano niya nahanap si Angelo? Kung inalagaan ba niya? Kung anong pangalan niya? Why would I? Balik tanong ni Adrian. He's a street kid, Isabela. A nobody? He probably saw an opportunity to get rich. Mabuti na nga lang at pera lang ang gusto. Umiling si Isabela. Ang kanyang puso ay naninikip. Hindi. Nakita ko ang mga mata niya, Adrian. Bago siya kinuha ng mga bodyguard mo, may nakita ako sa mga mata niya. Naalala niya ang eksenang yon. Ang gulat, ang takot, at higit sa lahat, ang sakit sa mga mata ng batang yon nang kunin mula sa kanya si Angelo. Hindi yun ang mga mata ng isang kidnapper. Yun ang mga mata ng isang taong may nawala. You're being too emotional, sabi ni Adrian. Iwinaksi ang kanyang mga sinabi. Ang importante, ligtas na ang anak natin. Let's just forget this ever happened. Ngunit hindi makalimutan ni Isabela. Kinabukasan, habang si Adrian ay abala sa pagharap sa media at pagpapakita ng imahe ng isang ama na nabawi ang anak, si Isabela ay may ibang ginawa. Habang natutulog si Angelo, kumuha siya ng isang paper bag. Nilagyan niya ito ng pagkain, tinapay, prutas, at isang mainit na sopas sa isang thermos. Kumuha rin siya ng first aid kit. Tinawag niya ang kanilang pinagkakatiwalaang family driver. Mang Ben, alam niyo po ba kung saan dinala ni Sir Adrian ang mga pulis kahapon? Tumango ang matandang driver. Dalhin niyo po ako doon, pakiusap. Ang pagbabalik sa Tondo ay mas masakit para kay Isabela. Ngayong wala na ang pagkataranta, mas malinaw niyang nakikita ang kahirapan sa paligid. Ang mga batang naglalaro sa putikan, ang mga matatandang nakaupo sa tabi ng daan na walang pag-asa sa mga mata. Itinuro ni Mang Ben ang barong-barong. Dahan-dahang bumaba si Isabela, yakap-yakap ang paper bag. Ang mga tao sa paligid ay napatingin sa kanya, sa kanyang mamahaling damit at sa sasakyang dala niya. Nakaramdam siya ng hiya. Nakita niya ang bata, si Zeke, na nakaupo sa labas ng barong-barong. Nakatingin sa malayo. Mayroon siyang sariwang galo sa tuhod at isang pasa sa pisngi. Lumapit si Isabela. Hi, sabi niya sa mahinang boses. Nag-angat ng tingin si Zeke. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabantay at kawalan ng tiwala. Hindi siya sumagot. Inilapag ni Isabela ang paper bag sa kanyang tabi. Para sa'yo. Pasasalamat sa pag-aalaga mo kay Angelo. Tinitigan lang ni Zeke ang paper bag. May dala rin akong gamot para sa mga sugat mo. Dagdag ni Isabela. Muli, katahimikan. Napabuntong hininga si Isabela. Umupo siya sa isang bato. Hindi alintana ang dumi. Ako si Isabela, ang nanay ng sanggol. Sa pagbanggit ng sanggol, nakita ni Isabela ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Zeke. Isang kislap ng lungkot? Okay lang ba siya? Sa wakas ay tanong ni Zeke, ang boses ay garalgal, na para bang matagal na siyang hindi nagsasalita. Tumango si Isabela, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oo, ligtas na siya. Salamat sa'yo. Zeke, di ba? Yun ang narinig kong tawag sa'yo ng mga tao dito. Tumango lang si Zeke. Zeke, gusto kong malaman, paano mo siya nahanap? At doon, nagsimulang magkwento si Zeke tungkol sa ulan, sa iyak, sa lagnat. Hindi niya tiningnan si Isabela habang nagsasalita. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang mga maruruming kuko. Habang nakikinig, mas lalong naninikip ang dibdib ni Isabela. Hindi ito isang kwento ng pagkakataon. Ito ay kwento ng kabutihan, isang kabutihang hindi nakita ng kanyang asawa. Nang matapos si Zeke, katahimikan ang muling namayani. Salamat, sabi ulit ni Isabela. Mas taos piso ngayon. Hindi ko alam
kung anong mangyayari sa anak ko kung hindi dahil sa'yo. Tatayo na sana si Isabela para umalis, para bigyan ng espasyo ang bata. Ngunit sa kanyang pagtayo, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa di kalayuan, may mga guho. Ang kalansay ng isang gusaling hindi natapos, na ngayon ay nababalot na ng mga baging at kalawang. Mukhang matagal na itong naroon. Isang paalala ng isang trahedya, isang matandang babae na nagwawalis sa malapit ang napansin ang kanyang pagtingin. "Naku ma'am, huwag kayong lumapit dyan," sabi ng matanda. "Delikado dyan. Maraming namatay dyan dati." Nilingon siya ni Isabela. "Talaga ho? Ano pong nangyari?" "Aksidente sa construction. Ilang taon na ang nakalipas," sagot ng matanda. Umiling-iling. "Kawawa ngayang si Zik. Diyan namatay ang mga magulang ng batang yan, ma'am. Proyekto ng Fernandez Corp." Ang mga salita ay tumama kay Isabela na parang kidlat. Fernandez Corp, ang kumpanya ng kanyang asawa. Napalingon siya pabalik kay Zik na ngayon ay nakatingin na sa kanya. Ang mga mata ng bata ay hindi na lang nagpapakita ng sakit. Mayroon na itong akusasyon. At bigla, naintindihan ni Isabela ang lahat. Ang alok na 10 milyon. Ang pagmamadali ni Adrian. Ang kontratang hindi niya nabasa. Hindi ito pasasalamat. Ito ay pagtatakip. 10 milyong piso. Paulit-ulit na tumatakbo ang numero sa isip ni Zik. 10 milyon. Sapat na para bumili ng bahay. Sapat na para hindi na muling magutom. Sapat na para takasan ang buhay sa kalye na puno ng pasa at gutom. Ito ang pangarap. Ang tiket palabas sa impyernong ito. Pero sa tuwing iisipin niya ang pera, ang sumusunod na imahe sa kanyang isip ay hindi ang isang magandang bahay o masarap na pagkain. Ito ay ang mukha ng sanggol. Ang bigat nito sa kanyang mga braso. Ang init ng hininga nito sa kanyang leeg. Ang pakiramdam na sa unang pagkakataon, meron siyang inalagaan. "Huwag kang mag-isip," sabi niya sa sarili habang nakaupo sa labas ng kanyang barong-barong. Tinitingnan ang paglubog ng araw. Pera yon. Pera na magbabago sa buhay mo. Pero ang mga salita ni Isabela ay bumabalik sa kanya. Ang sinseridad sa mga mata nito. Ang pasasalamat. Iba ito sa lamig at pagkamuhi sa mga mata ng asawa nito. Nang araw na yon, isang itim at makintab na sasakyan ang muling pumasok sa kanilang eskinita. Hindi si Adrian o si Isabela ang bumaba. 2 lalaking naka-Amerikana. May dalang mga itim na briefcase. Mukha silang mga buwitreng handang dumagit. "Ikaw ba si Zik?" tanong ng isa. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Tumango si Zik, biglang nakaramdam ng kaba. "Kami ang mga abogado ni Mr. Adrian Fernandez," sabi ng lalaki. "Nandito kami para sa alok niyang 10 milyong piso." Binuksan ng isa ang briefcase at kahit sa papalubog na araw, kumislap ang mga bundle ng tig-1,000 piso sa loob. Para itong isang kayamanan na nakikita lang ni Zik sa mga pelikula. Napalunok siya. Totoo nga. Pero bago mo makuha yan, sabi ng abogado at naglabas ng isang makapal na pliego ng mga papeles at isang ballpen. "Kailangan mo munang pirmahan ito." Inabot nila sa kanya ang kontrata. Tinitigan ito ni Zik. Ang daming salita. Mga salitang hindi niya maintindihan. Mukha itong isang listahan ng mga patakaran na hindi niya alam kung paano laruin. "Ano to?" tanong din niya. Ang boses ay nanginginig. "Standard procedure lang yan," sagot ng abogado. Halatang naiinip na. "Isang kasunduan na natanggap mo ang pera bilang pasasalamat at wala ka ng anumang habol sa pamilya Fernandez. Isang quitclaim. Pirmahan mo na. O mas mabuti, itatak mo na lang ang thumb mark mo dito." Itinuro ng lalaki ang isang blangkong linya sa dulo ng huling pahina. Nag-alinlangan si Zik. Bigla niyang naalala ang isang bagay na laging sinasabi ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. "Anak, mag-ingat ka sa mga lobong naka-Amerikana." Ang kanilang mga salita
ay mas matalim pa sa kutsilyo. Huwag kang pipirma sa kahit anong hindi mo nababasa. Basahin niyo muna sa akin, sabi ni Zeke, mas matatag na ngayon. Lahat. Nagkatinginan ang dalawang abogado, hindi makapaniwala. Ang isa ay napatawan ng mapakla. Bata, wala kaming oras para dyan. 10 milyon ang nakataya dito. Itatak mo na lang ang daliri mo at tapos ang usapan. Hindi, giit ni Zeke. Niyakap ang kanyang mga tuhod. Hanggat hindi niyo binabasa, hindi ko pipirmahan. Ang pagkainis sa mukha ng mga abogado ay napalitan ng inis. Akmang magsasasalita pa ang isa ng isang boses ang pumagitna. Anong nangyayari dito? Lumingon silang lahat. Nakatayo doon si Ate Sarah, isang social worker na madalas bumisita sa kanilang komunidad. May dala siyang mga supot ng relief goods. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala habang tinitingnan niya ang mamahaling sasakyan. Ang mga abogadong mukhang mayaman at si Zeke na halatang takot. Sino kayo? Tanong ni Sarah. Lumapit kay Zeke na para bang poprotektahan ito. Mga abogado kami ni Mr. Fernandez, sagot ng isa. May inaabot lang kaming settlement sa bata. Tiningnan ni Sarah ang mga papeles sa kamay ng abogado. Pagkatapos ay ang briefcase na puno ng pera. Kumunot ang noo niya. Settlement para saan? Tanong niya. Ang alam ko, tinulungan niya ang pamilya. Hindi ito settlement, dapat reward. Pareho lang yon, sabi ng abogado. Patingin ako ng papeles, sabi ni Sarah. Inilahad ang kanyang kamay. Nag-atubili ang mga abogado, ngunit sa huli ay ibinigay din ang kontrata. Si Sarah ay isang lisensyadong social worker. Ang paggawa ng eksena dito ay magiging masamang tingnan. Binasa ni Sarah ang bawat pahina. Tahimik lang siya, ngunit habang tumatagal, ang kanyang mukha ay nagiging mas seryoso. Napahinto siya sa isang partikular na seksyon sa dulo. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Nang mag-angat siya ng tingin, ang mga mata niya ay nanlilisik sa galit. Tumingin siya sa mga abogado. Pagkatapos ay kay Zeke. Zeke! Sabi niya sa nanginginig na boses. Huwag na huwag mong pipirmahan ito. Bakit po, Ate Sarah? Naguguluhang tanong ni Zeke. Hindi pinansin ni Sarah ang tanong. Hinarap niya ang mga abogado. Ano ito? Anong klaseng demonyo kayo? Ma'am, it's a standard non-disclosure agreement. Hindi ito standard, putol ni Sarah. Nakalagay dito na sa pagtanggap ng pera, isinusuko ni Zeke ang lahat ng karapatan niyang magsampa ng kaso laban sa Fernandez Corporation para sa anumang past incidents o aksidente sa nakaraan na may kinalaman sa kanilang mga proyekto. Tumingin si Sarah kay Zeke. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Zeke, ito ay isang bitag. Binabayaran ka nila. Hindi lang para sa pagligtas mo sa sanggol. Huminga siya ng malalim at ang mga sumunod na salita ay tumusok sa puso ni Zeke na parang isang kutsilyo. Binabayaran ka nila para manahimik tungkol sa pagkamatay ng mga magulang mo. Ano? Hindi pa rin niya tinatanggap? Ang boses ni Adrian Fernandez ay umalingaw-ngaw sa kanyang soundproof na opisina. Ibinagsak niya ang telepono sa lalagyan nito. Ang ugat sa kanyang leeg ay halos pumutok sa inis. Lumipas na ang 2 araw mula nang ipadala niya ang kanyang mga abogado. 2 araw ng katahimikan. Para kay Adrian, ang katahimikan ay senyales ng problema. Sanay siyang nakukuha ang gusto niya at nakukuha niya ito ng mabilis. Ang pagkaantala na ito ay isang insulto sa kanyang kapangyarihan. Pumasok sa opisina si Mateo Cruz, ang kanyang executive vice president. May dala siyang folder ng mga dokumento, ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay hindi pang negosyo. Ito ay isang nangiti ng isang taong may naamoy na gulo. Sir Adrian, may problema ba? Tanong ni Mateo. Ang boses ay malumanay
ngunit puno ng pahiwatig. Yung bata sa tondo, ayaw pa ring tanggapin ang pera. Sabi ni Adrian, kinusot ang kanyang sentido. My lawyer said a social worker interfered. Nagtatanong daw. Umupo si Mateo sa silyang nasa tapat ng mesa ni Adrian. Ipinatong ang mga braso sa armrest. Sir, kung papayagan niyo akong maging prangka, baka hindi na ito tungkol sa pera. Tumingin sa kanya ng masama si Adrian. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, baka nag-iipon lang siya ng lakas ng loob, sabi ni Mateo. Maingat na pinipili ang kanyang mga salita. He's buying time. Baka may ibang kumakausap sa kanya. Media, perhaps. O baka naman isang karibal na kumpanya. Isang kwento tungkol sa isang batang kalye na may hawak na alas laban sa isang higanteng korporasyon. Napakasarap na headline niyan. Ang mga salita ni Mateo ay tumama sa pinakamalalim na takot ni Adrian. Ang reputasyon, ang imahe ng kumpanya na pinaghirapan niyang itayo. Imposible, sabi ni Adrian, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Paano niya malalaman? Hindi natin alam, sir, sagot ni Mateo. Pero ang proyekto sa Vitas, Tondo, matagal na yon. Pero hindi ibig sabihin ay nakalimutan na ng lahat. May mga record pa rin. May mga taong nakaalala pa rin. Sa pagbanggit ng Vitas, isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Adrian. Bigla, hindi na siya nasa kanyang marangyang opisina sa Makati. Bumalik siya sa nakaraan. Isang mas bata, mas payat, at mas ambisyosong Adrian Fernandez ang nakatayo sa harap ng isang construction site. Ang kanyang mukha ay matigas, habang kaharap niya ang kanyang project engineer. Isang matandang lalaki na may mabait na mukha ngunit may determinasyon sa mga mata. Sir Adrian, hindi po natin pwedeng madaliin ang curing ng semento, sabi ng engineer. At lalong hindi natin pwedeng gamitin ang substandard na bakal na yan. It's a disaster waiting to happen. We are 3 months behind schedule, Mang Lito. Sagot ng batang Adrian. Ang boses ay matigas. And the board is breathing down my neck. We need to cut costs and speed up the process. Pero buhay po ng mga tao ang nakataya dito, sir. Giit ng engineer. Tinitigan siya ni Adrian. That's why I hired you. To make sure it doesn't happen. Find a way. Or I'll find someone who can. Tumalikod siya at hindi na lumingon pa. Ilang linggo pagkatapos noon, habang nasa isang business trip sa Hong Kong, natanggap niya ang balita. Gumuho ang scaffolding. Maraming namatay. Ginamit niya ang lahat ng kanyang pera at impluwensya para ibaon ang kwento. Nagbayad siya ng mga pamilya para manahimik. Inayos niya ang mga investigasyon. Sa mata ng publiko, ito ay isang trahedya, isang aksidente. Pero sa loob-loob niya, alam niya ang totoo. Sir Adrian, okay lang po kayo? Ang boses ni Mateo ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Pinagpapawisan siya ng malamig. I'm fine. Mabilis niyang sagot, inaayos ang kanyang kurbata. Fine. Sir, sabi ulit ni Mateo, mas mababa ang boses ngayon. Ako na po ang bahala dito. Bago pa lumaki ang apoy, papatayin ko na. Anong gagawin mo? Tanong ni Adrian. Let's just say, I will do what is necessary. Sabi ni Mateo, isang madilim na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Just give me the order, sir. Sabihin niyo lang na gawin ko ang lahat ng kailangan para mapirmahan ng bata ang kasunduan at gagawin ko. Nag-alinlangan si Adrian. Isang bahagi ng kanyang pagkatao, isang maliit na piraso ng konsensya na natitira, ang nagsasabing mali ito. Ngunit mas malakas ang takot. Ang takot na masira ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang takot na harapin ang multo ng kanyang nakaraan. Tumingin siya kay Mateo, ang kanyang kanang kamay. Ang taong laging sumusunod sa kanyang mga utos. Gaano man ito kadumi. Do it! Utos ni Adrian. Do whatever it takes. Tumayo si Mateo, isang ngiti ng tagumpay ang naglalaro sa kanyang mga labi.
Consider it done, sir. Nang makalabas si Mateo sa opisina, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Adrian. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Sumisikip ito. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mga guho. At sa gitna ng mga guho, dalawang anino ang naghuhukay, tinatawag ang isang pangalan ng paulit-ulit. Zik! Zik! Anak! Napabalikwas siya ng bangon, hingal na hingal. Sa tabi niya, naramdaman niyang gumalaw si Isabela. Adrian, anong nangyayari? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Lagi ka nalang binabangungot. Hindi sumagot si Adrian. Tumingin lang siya sa bintana, sa kadiliman ng gabi. Ang multo ng nakaraan ay hindi na lang isang panaginip. Nagkakaroon na ito ng mukha. Ang mukha ng batang kalye sa tondo. Biglang tumunog ang telepono sa kanyang bedside table. Nakita niya ang pangalan ni Mateo sa screen. Sinagot niya ito. Hello? Sir, may problema po, sabi ni Mateo sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay may halong pekeng pagkataranta. Mukhang huli na tayo. Anong ibig mong sabihin? May nagbulong na po sa bata tungkol sa mga magulang niya at mukhang alam na niya kung sino ang may kasalanan. Ang mga salita ay tumama kay Adrian na parang isang bala. Ang kanyang pinakamalaking kinatatakutan ay nagkatotoo na. Ang mga salita ni Ate Sarah ay parang mga pako na ibinaon sa dibdib ni Zik. Paulit-ulit, walang tigil. Binabayaran ka nila para manahimik tungkol sa pagkamatay ng mga magulang mo. Hindi! Bulong ni Zik, umiling-iling habang umaatras palayo sa social worker na para bang ang mga salita nito ay isang halimaw na humahabol sa kanya. Hindi totoo yan. Aksidente yon. Sabi ng lahat, aksidente yon. Lumuhod si Ate Sarah sa harap niya. Ang mga mata ay puno ng awa. Hinawakan niya ang kontrata. Zik, nakasulat dito. Malinaw na malinaw. Pinipirmahan mo na hinding-hindi mo na sila sisingilin sa pagkamatay ng nanay at tatay mo. Bawat salita ay isang dagok. Ang 10 milyong piso, ang pangarap, ang pag-asa, ang tiket palabas, ay biglang naging isang nakasusuklam na bagay. Hindi ito premyo, bayad pinsala, ito. Dugo ng mga magulang niya ang katumbas ng bawat piraso ng papel na pera sa loob ng maletang iyon. Umalis na kayo, sabi niya sa mga abogado. Ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng lason. Umalis na kayo bago ko makalimutan ang sarili ko. Nagmadaling umalis ang mga abogado, dala ang kanilang kontrata at pera. Nag-iwan ng katahimikang mas maingay pa sa anumang sigaw. Naiwan si Zik na tulala. Nanginginig sa isang sulok habang si Ate Sarah ay sinusubukang aluin siya. Ngunit walang salita ang makakagamot sa sugat na biglang bumuka sa kanyang puso. Kinagabihan, habang si Zik ay nakaupo sa dilim, isang lalaki ang tahimik na lumapit sa kanya. Hindi ito naka-Amerikana. Nakasuot ito ng simpleng jacket at maong, may dalang kamera na nakasabit sa kanyang leeg. Zik de la Cruz? Tanong ng lalaki. Tumingin lang si Zik, walang balak sumagot. Isa akong journalist, sabi ng lalaki, umupo sa di kalayuan. Matagal ko nang sinusubaybayan ang Fernandez Corporation. Alam ko ang ginawa nila sa Vitas. Alam ko ang ginawa nila sa mga magulang mo. Biglang nag-angat ng tingin si Zik. Gusto lang nilang takpan ang krimen nila gamit ang pera. Patuloy ng lalaki. Pero ikaw, Zik, ikaw ang katibayan na hindi sila pwedeng makatakas. Nasa iyo ang kapangyarihan para panagutin sila. Wala akong kapangyarihan. Mapait na sagot ni Zik. Isa lang akong bata. Diyan ka nagkakamali. May inilabas ang lalaki mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na USB flash drive. Nandito ang lahat ng kailangan mo. Mga dokumento, mga testimonya ng mga engineer na pinatahimik nila, mga litrato, ang katotohanan. Inabot niya ito kay Zik. Huwag mong hayaang bayaran nila ang buhay ng mga magulang mo.
Ikaw lang ang makakapagbigay ng hustisya sa kanila. Pagkasabi noon, tumayo ang lalaki at naglakad palayo. Nawala sa dilim na kasing bilis ng kanyang pagdating. Naiwan si Zeke, hawak-hawak ang malamig na piraso ng metal. Kinabukasan, dinala niya ang USB sa isang maliit na paisonet sa kabilang kanto. Ginamit niya ang lahat ng baryang naipon niya para sa isang oras na paggamit ng computer. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasaksak niya ang flash drive. Bumukas ang isang folder. Sa loob, maraming file. Binuksan niya ang una, isang scanned na dokumento, isang internal memo mula sa Fernandez Corp. Pinipirmahan ng isang batang Adrian Fernandez na naguutos na gamitin ang mas murang materyales para makatipid sa gastos ng proyekto. Binuksan niya ang isa pa, mga litrato, ang gumuhong gusali, mga ambulansya, mga taong umiiyak. Napahawak siya sa kanyang tiyan, parang gusto niyang masuka, at binuksan niya ang huli, isang simpleng listahan, ang opisyal na listahan ng mga nasawi sa trahedya. Nag-scroll siya pababa, ang puso niya ay kumakarera. At doon, sa gitna ng listahan, nakita niya ito. De la Cruz, Ricardo M. de la Cruz, Maria S. ang mga pangalan ng kanyang ama. Ang mga pangalan ng kanyang ina, itim sa puti, Pinal. Isang bagay ang nabasag sa loob ni Zeke. Ang lungkot na matagal na niyang kinikimkim, ang galit na sinubukan niyang ibaon, ang sakit ng pagiging ulila. Lahat ay sumabog ng sabay-sabay. Hindi na niya napigilan. Isang sigaw ang kumawala mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw ng purong pighati at matinding galit. Napasubsob siya sa maruming keyboard, humahagulgol. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Ang lahat ng ingay sa paligid niya, ang mga tunog ng video games, ang tawanan, ang ugong ng electric fan ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na pagtibok ng kanyang puso na puno ng pagkamuhi. Matapos ang ilang minuto, naubos ang kanyang luha. Nag-angat siya ng tingin. Ang sakit sa kanyang mga mata ay wala na. Napalitan ito ng isang bagay na malamig, isang bagay na mapanganib, determinasyon. Tumayo siya. Walang sabi-sabing kinuha niya ang USB at umalis sa paisonet. Naglakad siya pabalik sa kanyang barong-barong. Bawat hakbang ay may bigat, bawat hakbang ay may layunin. Kinuha niya ang isang lumang cellphone na napulot niya sa basura na may sapat pang baterya para sa isang tawag. Ginamit niya ang calling card na iniwan ng mga abogado. Dinial niya ang numero ng opisina ni Adrian Fernandez. Fernandez Corporation, good morning, sabi ng isang babae sa kabilang linya. Gusto kong makausap si Adrian Fernandez, sabi ni Zeke. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. May I know who's calling, sir? Sabihin mo, si Zeke. Ilang sandali ng paghihintay. Pagkatapos ay isang boses ng lalaki ang sumagot. Halatang iritado. This is Adrian Fernandez. What do you want? Nagbago na ba ang isip mo? Ngumisi si Zeke. Isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi, sagot niya. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng kahulugan. Tumawag ako para sabihin sa'yo na itago mo na ang pera mo. Katahimikan sa kabilang linya. Dahil ang kukunin ko sa'yo ay hindi mababayaran ng kahit magkanong pera. Huminga siya ng malalim at sinabi ang mga salitang magsisimula ng isang digmaan. Alam ko na ang ginawa ninyo. Ibinaba niya ang tawag. Umupo siya sa sahig ng kanyang barong-barong at kinuha ang nag-iisang bagay na natira mula sa kanyang mga magulang. Isang kupas na litrato nilang tatlo. Masaya sa harap ng kanilang lumang bahay bago ito gibain para sa proyekto. Tinitigan niya ang mga nakangiting mukha nila. Itay! Inay! Bulong niya, hinaplos ang litrato. Ang kanyang mga mata ay nanlabo muli, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa nag-aalab na determinasyon. Hindi ko kayo bibiguin.
Tumingin siya sa kawalan, ang kanyang isip ay gumagana na. Ang sanggol, si Angelo, ang anak ni Adrian Fernandez. Hindi na lang ito isang sanggol na iniligtas niya. Isa na itong susi, isa na itong alas. Ano ang ibig niyang sabihin sa alam ko na ang ginawa ninyo? Ang sigaw ni Adrian Fernandez ay sapat na para marinig sa labas ng kanyang opisina. Ibinagsak niya ang telepono at ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Napasabunot siya sa sarili niyang buhok. Ang kanyang mukha ay nababalot ng purong pagkataranta. Tapos na ang laro. Ang multo na sinusubukan niyang ibaon sa loob ng maraming taon ay nagbalik para singilin siya. At ang mukha nito ay ang mukha ng isang batang kalye. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, bumukas ang pinto. Pumasok si Mateo Cruz. Ang kanyang mukha ay kalmado. Na lalong nagpainis kay Adrian. "Narinig ko ang sigaw mo, sir," sabi ni Mateo. "Siya ba yon?" "Oo," sagot ni Adrian. Naglalakad pabalik-balik na parang isang hayop sa loob ng hawla. "He knows, Mateo. He knows everything." Sinabi niya sa akin. "Anong gagawin natin? We are finished. Sisirain niya ang kumpanya. Sisirain niya ako." Hinayaan lang ni Mateo na ilabas ni Adrian ang lahat ng kanyang takot. Nang medyo kumalma na ito, doon lang siya nagsalita. "Sir," sabi ni Mateo sa isang mahinahon at nakakakumbinsing boses. "Hindi pa huli ang lahat. Yes, he knows. Pero ano ang hawak niya? Salita lang ng isang batang kalye laban sa salita ng isang bilyonaryo. Who do you think will the public believe?" "May mga record, Mateo. May mga papeles na matagal na nating itinago," sagot ni Mateo. "Sir, a desperate animal is dangerous. Pero mas delikado ang isang taong nagpapanik. We need to be smart. Kailangan nating unahan siya. Kailangan nating kontrolin ang kwento bago pa niya ito maisapubliko." Napahinto si Adrian. "Paano?" Isang tusong ng ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo. "Gagawin nating kasinungalingan ang katotohanan. Gagawin nating siya ang kontrabida sa sarili niyang kwento." Lumapit si Mateo sa mesa ni Adrian. "Sir, isipin ninyo, isang batang kalye na biglang nagkaroon ng access sa isang abandonadong sanggol ng isang mayamang pamilya. Pagkatapos, ay bigla siyang nagkaroon ng impormasyon tungkol sa isang lumang aksidente. Hindi ba't kahina-hinala?" Hindi nakasagot si Adrian. Sinusubukang sundan ang takbo ng isip ni Mateo. "Pwede nating palabasin," patuloy ni Mateo, "na hindi niya iniligtas ang anak ninyo, na sinadya niya itong kunin, na ginagamit niya ang bata at ngayon, ginagamit niya ang lumang issue na ito para mangikil, para sa mas malaking pera. Kidnapping for ransom, blackmail." Bulong ni Adrian. Ang mga salitang iyon ay mabigat at pangit. "Exactly," kumpirma ni Mateo. "His credibility? Gone. Any information he holds, it will look like a fabrication. Isang gawa-gawa ng isang desperadong kriminal." Sa mga sandaling iyon, pumasok si Isabela sa opisina ng hindi kumakatok. Narinig niya ang huling bahagi ng usapan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. "Adrian, no," sabi niya. "Hindi mo pwedeng gawin yan. Iniligtas ni Zeke ang anak natin. Mabait siyang bata." "Wala kang alam dito, Isabela." Sigaw ni Adrian. Ang takot at paranoia ay kumokontrol na sa kanya. "He threatened me. He's using our son against us." "Baka naman nasasaktan lang siya," giit ni Isabela lumuluhana. "Adrian, may kasalanan tayo sa kanya. Pakinggan mo naman siya. Huwag mong gawin ito. Parang awa mo na." "Get her out of here, Mateo." Malamig na utos ni Adrian. Hindi na tumingin sa kanyang asawa. "Adrian, please." Pagmamakaawa ni Isabela habang marahang hinihila siya palabas ni Mateo. Ngunit ang mga pakiusap niya ay hindi na naririnig ng isang taong bingi sa takot. Nang silang dalawa na lang ulit, hinarap ni Adrian si Mateo. "Ano ang plano?" "Tatawagan natin siya," sabi ni Mateo. "Sasabihin natin na handa kang makipagnegosasyon. Handa kang ibigay ang kahit anong gusto niya.
Mag-set tayo ng isang pagkikita. At pagdating niya doon na natin siya huhulihin, sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa masamang balak. I have a friend in the police force. Ipapalabas natin itong isang entrapment operation. Maglalagay tayo ng pera sa isang bag. Kapag hinawakan niya ang pera, doon papasok ang mga pulis. We will catch him in the act. Pumayag si Adrian. Sa isip niya, wala na siyang ibang pagpipilian. Ito na lang ang paraan para protektahan ang kanyang pamilya at ang kanyang pangalan. Ginawa ni Mateo ang tawag. Sinabi niya kay Zeke na gusto ni Adrian na personal na makipag-usap, na pag-uusapan nila ang tungkol sa hustisya para sa kanyang mga magulang. Sinabi niyang magkita sila sa isang parke sa may Baywalk, isang pampublikong lugar, para masigurong walang mangyayaring masama. Pumayag si Zeke. Para sa kanya, ito na ang pagkakataon para harapin ang taong sumira sa kanyang buhay. Sa araw ng pagkikita, naroon si Adrian, nakatayo sa di kalayuan, nakasuot ng salamin at sombrero para hindi makilala. Pinapanood niya ang lahat mula sa malayo. Ang puso niya ay kumaakabog. Sa kabilang banda, si Mateo ay nakatayo malapit sa meeting place, handang ibigay ang hudyat. At sa paligid, nakatago sa likod ng mga puno at mga diip, nag-aabang ang mga pulis na inayos ni Mateo. Nakita nilang paparating si Zeke, naglalakad mag-isa. Payat, mukhang determinado. Nang makarating si Zeke sa meeting point, si Mateo ang lumapit sa kanya. May dalang isang itim na sports bag. Nandyan ang paunang bayad, sabi ni Mateo. Ang boses ay tila pala kaibigan. 10 milyon. Bilang patunay na seryoso si Mr. Fernandez. Ang iba, pag-uusapan ninyo. Nag-alinlangan si Zeke. Hindi pera ang habol niya. Kunin mo na, sabi ni Mateo. Hawakan mo lang para maipakita mo sa kanya na bukas ka sa usapan. Sa pag-aalinlangan, iniabot ni Zeke ang kanyang kamay at hinawakan ang strap ng bag. Sa sandaling dumikit ang kanyang mga daliri sa bag, naglabas ng cellphone si Mateo at nagkunwaring may tinatawagan. Iyon ang hudyat. Bigla, mula sa lahat ng direksyon, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena. Sumulpot ang mga pulis. Nakatutok ang kanilang mga baril kay Zeke. Huwag kang kikilos, dapa. Nagulantang si Zeke. Binitawan niya ang bag. Tumingin siya sa paligid, sa mga pulis, sa mga taong nagsisigawan. Tumingin siya kay Mateo na ngayon ay may ngisi na sa labi. At tumingin siya sa malayo at nakita niya si Adrian Fernandez na dahan-dahang inaalis ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya at paghusga. Naintindihan ni Zeke ang lahat. Bitag. Isa itong bitag. Ang ingay ay nakabibingi. Mga sigaw ng pulis. Mga flash ng kamera mula sa mga cellphone ng mga usisero. Ang walang tigil na tunog ng sirena na parang martilyong pumupukpok sa bungo ni Zeke. Dapa, sabi ng dapa. Isang mabigat na kamay ang dumagan sa kanyang likod. Marahas siyang itinulak pababa sa basang semento ng Baywalk. Naramdaman niya ang malamig na bakal ng posas na pumulupot sa kanyang mga payat na pulso. Masakit. Mahigpit. May nakuha kaming report ng kidnapping for ransom. Sigaw ng isang pulis malapit sa kanyang tainga. Ikaw ang suspect. Sinubukan ni Zeke magsalita. Sinubukan niyang ipaliwanag. Hindi totoo yan. Bitag to. Pero ang kanyang boses ay nalunod sa kaguluhan. Walang nakikinig. Para sa kanila, siya na ang may sala. Ang ebidensya, ang bag ng pera, ang tawag ni Mateo, ang presensya ni Adrian Fernandez, lahat ay nagtuturo sa kanya. Mula sa kanyang kinasubsuban sa sahig, iniangat ni Zeke ang kanyang ulo. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang imahe ang malinaw na malinaw. Si Adrian Fernandez, na ngayon ay papalapit na, ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit at pagkadismaya. Sa likod niya, ang kanyang mga bodyguard ay gumagawa ng daan. Kasama niya si Isabela.
Ang itsura ni Isabela ang dumurog sa kung anumang natitirang pag-asa sa puso ni Zeke. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig sa pagkabigla. Nakatingin ito sa kanya, hindi na may awa, kundi may takot. Adrian, totoo ba? Narinig ni Zeke na tanong ni Isabela sa kanyang asawa. Ang boses ay basag. Ginamit niya talaga ang anak natin. Hindi sumagot si Adrian. Tumingin lang ito ng diretso kay Zeke, na ngayon ay pilit na pinapatayo ng dalawang pulis. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Zeke ang lahat sa mga mata ni Adrian. Paghusga, pandidiri. Ang pinal na kumpirmasyon na sa paningin ng makapangyarihang lalaki. Siya ay isang basura, isang kriminal, isang halimaw. Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Paniniwala lang sa kasinungalingang itinanim ni Mateo. Inalagaan ko siya, bulong ni Zeke, hindi para sa mga pulis, kundi para kay Adrian. Hindi ko siya sinaktan. Ngunit ang mga salita niya ay hangin lamang. Lumapit ang mga tauhan ng DSWD kasama ang ilang bodyguard. Sa gitna ng eksena, lumitaw ang isa pang sasakyan at mula roon, isang yaya ang bumaba. Karga-karga ang isang pamilyar na sanggol. Si Angelo. Dinala nila ang sanggol doon, marahil bilang bahagi ng plano ni Mateo para gawing mas kapani-paniwala ang eksena. Nagpumigla si Zeke. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanya na makalapit sa sanggol. Angelo! Sigaw niya. Kinuha ni Adrian ang kanyang anak mula sa yaya. Niyakap niya ito ng mahigpit na para bang pinoprotektahan mula sa isang dambuhala. Humarap siya kay Zeke. Ang kanyang katawan ay isang pader sa pagitan ng batang kalye at ng kanyang anak. Iyon na ang huling dagok. Ang huling koneksyon na naramdaman ni Zeke sa mundong ito, ang munting sanggol na nagbigay sa kanya ng panandaliang layunin, ay inilayo na sa kanya. At sa mga mata ng sanggol at ng buong mundo, siya na ngayon ang kontrabida. Isakay na yan! Utos ng hepe ng pulis, kinaladkad nila si Zeke patungo sa police car. Bawat hakbang ay parang isang milya. Bawat tingin ng mga tao sa paligid ay parang isang suntok. Magnanakaw, kidnapper, demonyo. Bago siya ipasok sa sasakyan, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Adrian, tumatalikod na, bitbit ang kanyang perpektong pamilya, palayo sa gulo. Hindi na ito lumingon pa. Sa mga mata ni Adrian, tapos na ang lahat. Nakuha na niya ang gusto niya. Ang problema ay naalis na. Para kay Zeke, habang isinasara ang pinto ng police car at nilalamon siya ng dilim sa loob, doon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng pag-iisa, na wala na ang lahat. Ang hustisya para sa kanyang mga magulang. Ang kanyang kalayaan. Ang tiwala ng nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng kabutihan. At ang sanggol na minahal niya, na parang sariling kapatid, lahat ay nawala. Sa loob ng presinto, habang kinukuhanan siya ng mugshot at kinukuha ang kanyang fingerprints, si Zeke ay hindi na nagsalita. Wala nang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Wala nang galit. Wala nang laman. Naupo siya sa malamig na sahig ng selda, niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang tanging naririnig niya ay ang sinabi ng isang investigador sa kanya kanina. May nag-aalok na tumestigo laban sa'yo. Isang matibay na witness. Ang pangalan niya ay Mateo Cruz. Ipinikit ni Zeke ang kanyang mga mata. Sa kadiliman, wala siyang nakita, kundi ang mukha ni Adrian Fernandez tumatalikod. Iyon ang imaheng mananatili sa kanya. Ang imahe ng kanyang kabiguan. Ang imahe ng katapusan. Ang mansyon ng mga Fernandez ay tahimik na ngayon. Nakatulog na si Angelo sa kanyang kuna, ligtas at mahimbing. Si Adrian ay nasa kanyang study, kausap ang kanyang mga abogado sa telepono. Inaayos ang mga legal na gusot at inihahanda ang opisyal na pahayag ng pamilya. Para sa kanya, ang krisis ay tapos na. Ngunit para kay Isabela, ang krisis ay nagsisimula pa lamang. Nakatayo siya sa harap ng salamin sa kanilang silid.
Tinitingnan ang sariling refleksyon. Nakikita niya ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit, napapalibutan ng karangyaan. Ngunit ang mga mata na nakatitig pabalik sa kanya ay mga mata ng isang estranghero, pagod, malungkot, at puno ng pagdududa. Ang mga eksena sa baywak ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Ang takot sa mga mata ni Zeke, ang sigaw niyang puno ng desperasyon. Hindi iyon ang mga kilos ng isang taong may sala. Iyon ang mga kilos ng isang taong nasasaktan. Mabait siyang bata. Naalala niya ang sinabi niya kay Adrian at naniwala siya doon. Sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niya iyon. Ang tibok ng puso ng isang ina ay bihirang magkamali. At ang puso niya ay nagsasabing may mali sa buong kwento. Hindi ako naniniwala. Bulong niya sa sariling refleksyon. Hindi ako pwedeng manahimik na lang. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa loob niya. Kung walang ibang hahanap ng katotohanan, siya ang gagawa nito. Dahan-dahan, para hindi makalikha ng ingay, lumabas siya ng silid. Alam niyang abala si Adrian. Ito na ang kanyang pagkakataon. Ang una niyang pinuntahan ay ang security room ng mansyon. Ang mga guard ay nagulat nang makita siya doon. Ma'am Isabella, anong kailangan niyo? Gusto kong makita ang lahat ng CCTV footage mula sa opisina ni Adrian at sa opisina ni Mr. Cruz. Sa nakalipas na 3 araw, utos niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad na ngayon lang niya ginamit. Nag-atubili ang guard. Pero ma'am, kailangan po ng authorization ni Sir. Ako ang asawa niya, putol ni Isabella. Tinitigan ng guard ng diretso sa mata. At ito ang bahay ko. Ipakita mo sa akin. Ngayon. Natakot ang guard sa kanyang determinasyon. Tumango ito at sinimulang i-playback ang mga recording. Umupo si Isabella, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga monitor. Pinanood niya ang mga kilos ni Adrian, ang pagkataranta, ang galit. Ngunit mas binigyan niya ng pansin si Mateo Cruz. Nakita niya kung paano pumasok si Mateo sa opisina ni Adrian na may ngiti sa labi matapos ang insidente sa Tondo. Nakita niya ang kanilang mahabang pag-uusap bago ang entrapment operation. Nakita niya ang pagiging kampante ni Mateo. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang maikling eksena sa hallway, malayo sa opisina ni Adrian. Nakita niya si Mateo na may kausap sa telepono. Walang tunog, ngunit malinaw ang kilos. Tumatawa si Mateo. At pagkatapos magsalita, may ginawa siyang isang kilos. Itinuro niya ang kanyang hintuturo sa kanyang sentido na parang isang baril. Isang kilos ng tagumpay. Hindi yun ang kilos ng isang loyal na empleyado na nag-aalala para sa kanyang amo. Iyon ang kilos ng isang taong nanalo sa isang laro. Hindi pa sapat. Kailangan niya ng mas matibay. Naisip niya ang sinabi ng matandang babae sa Tondo. Proyekto ng Fernandez Corp. Pumunta siya sa library ng mansyon kung saan nakatago ang mga lumang dokumento ng kumpanya. Naghalongkat siya sa mga filing cabinet na puno ng alikabok. Hinanap niya ang anumang file na may pangalang Vitas Project at natagpuan niya ito. Isang manipis na folder nakatago sa pinakalikod. Sa loob, naroon ang mga papeles, ang mga ulat tungkol sa aksidente, ang listahan ng mga nasawi, at sa ilalim ng lahat, isang settlement agreement na pinirmahan ng mga abogado ng kumpanya at ng ilang opisyal ng barangay, isang kasunduan para magbigay ng tulong pinansyal kapalit ng kanilang katahimikan. Ang lagda sa ilalim ng pangalan ng Fernandez Corp ay malinaw, Adrian C. Fernandez, CEO. Napahawak si Isabella sa kanyang dibdib. Totoo nga, totoo ang lahat. May isa pa siyang kailangang gawin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ni Mang Ben, ang kanilang family driver. Mang Ben, si Isabella po ito, sabi niya. May itatanong lang po sana ako. Noong araw na bumalik tayo sa Tondo,
May nakausap po ba kayo? May narinig po ba kayo? Narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses ng matanda. Ma'am, baka po ikapahamak ko. Mang Ben, pakiusap. Pagmamakaawa ni Isabela. Para po ito sa katotohanan. Para sa batang iyon. Hindi po ako papayag na mapahamak kayo. Napabuntong hininga ang driver. Opo, ma'am. Noong bumili po ako ng tubig, may mga nag-uusap po. Sabi po nila, may isang lalaking naka-jacket daw po na nagtatanong tungkol kay Zeke. Isang araw bago dumating yung mga abogado. Yung lalaki daw po ang nagbigay ng impormasyon kay Zeke tungkol sa pagkamatay ng mga magulang niya. Anong itsura daw po ng lalaki? Hindi po nila masyadong maalala, ma'am. Pero ang sabi po, parang pamilyar daw po sa kanila. Palaging kasama ni Sir Adrian sa mga dyaryo. Parang isang malamig na tubig ang ibinuhos kay Isabela. Mateo. Hawak na niya ang mga piraso. Ang pagmamanipula ni Mateo. Ang kasalanan ni Adrian sa nakaraan. Ang pagtatakip. Ang bitag. Lahat ay magkakakonekta. Bumalik siya sa itaas. Dala ang folder ng Vitas Project at ang kanyang cellphone. Pumasok siya sa study ni Adrian nang walang katok. Si Adrian ay nakatalikod. Kausap pa rin ang abogado. Yes. Make sure the charges are airtight. I want him to stay in jail for a very long time. Adrian. Ang boses ni Isabela ay hindi na nanginginig. Malamig ito. Matatag. Napalingon si Adrian nagulat. Isabela, I'm busy. Hindi siya sumagot. Inilapag niya ang Vitas Project folder sa ibabaw ng mesa ni Adrian. Ang tunog ay malakas sa katahimikan ng silid. Nanlaki ang mga mata ni Adrian nang makita ang folder. Para siyang nakakita ng multo. Pagkatapos, kinuha ni Isabela ang kanyang cellphone at pinindot ang play sa isang video. Ang video ni Mateo sa hallway, nagdiriwang. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa cellphone at sinalubong ang mga mata ng kanyang asawa. Ang mga mata niya ay hindi na puno ng luha. Puno na ito ng tanong at sakit. Adrian, ano ang tinatago mo sa akin? Tanong niya. Ang bawat salita ay mabagal at mabigat. Ano ang kasalanan mo sa batang iyon? Ang katahimikan sa loob ng study ni Adrian ay mas matimbang pa sa bigat ng mga mamahaling libro na nakahanay sa mga estante. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng video na nagpe-play sa cellphone ni Isabela at ang mabigat na paghinga ni Adrian. Tinitigan ni Adrian ang folder. Ang pangalan sa ibabaw nito, Vitas Project, ay parang isang tatak ng kahihiyan na sinusunog sa kanyang balat. Tumingin siya sa video sa nagdiriwang na mukha ni Mateo at sa wakas, tumingin siya sa kanyang asawa. Sa mga mata ni Isabela, hindi niya nakita ang galit. Ang nakita niya ay isang bagay na mas masakit, pagkadismaya. Isabela, I can explain. Simula niya, ang boses ay paos. Then explain. Simpleng sagot ni Isabela, hindi inaalis ang kanyang tingin. Doon na nagsimulang gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Adrian sa loob ng maraming taon. Ang imahe ng makapangyarihang CEO, ang walang pusong negosyante, ang taong kayang kontrolin ang lahat. Lahat ng yon ay naglaho. Ang natira ay isang lalaking hinahabol ng sarili niyang mga kasalanan. Umupo siya ng mabigat sa kanyang silya, napasubsob ang mukha sa kanyang mga palad, at nagsimula siyang magsalita. Ang mga salita ay lumabas ng pautal-utal sa simula. Pagkatapos ay naging isang tuloy-tuloy na agos ng isang katotohanang matagal na niyang ibinaon. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagiging isang batang CEO na desperadong patunayan ang sarili, ang pressure mula sa board, ang pagpirma sa utos na gumamit ng mas murang materyales, ang mga babala ng engineer na binaliwala niya, ang balita ng pagguho habang siya ay nasa ibang bansa. I told myself it wasn't my fault. Sabi niya, ang boses ay basag. Na isa iyong aksidente.
na ginawa ko ang lahat para itama. Nagbayad ako, Isabela. Nagbayad ako ng malaki para manahimik ang lahat. Pero hindi mo kayang bayaran ang buhay nila. Mahinang sagot ni Isabela. Nagpatuloy si Adrian. Ikinuwento niya ang tungkol sa paglitaw ni Zeke. Ang takot na naramdaman niya nang malaman niyang ang batang nagligtas sa kanilang anak ay ang anak din ng mga taong namatay dahil sa kanyang kapabayaan. The 10 million pesos, sabi niya, umiling-iling sa sariling katangahan. It wasn't a reward. It was hush money. Isa na namang pagtatangka na takpan ng nakaraan gamit ang pera. Akala ko, kapag tinanggap niya, matatapos na ang lahat. Pero hindi niya tinanggap, sabi ni Isabela. Hindi. At doon ako nagsimulang magpanik. Pag-amin ni Adrian. At si Mateo, ginamit niya ang takot ko. He fueled it. Sinabi niya sa akin na si Zeke ay isang panganib, isang blackmailer, at ako. Naniwala ako, Isabela. Gusto kong maniwala dahil mas madaling isipin na siya ang masama kaysa harapin ang katotohanan na ako ang tunay na kontrabida. Sa mga sandaling yon, tumayo si Adrian at lumapit sa bintana. Nakatalikod kay Isabela. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig. Sa unang pagkakataon, mula noong sila ay ikasal, nakita ni Isabela si Adrian Fernandez na umiyak. Sinira ko ang buhay niya, sabi ni Adrian sa pagitan ng mga hikbi. Pinatay ko ang mga magulang niya. At pagkatapos, ninakaw ko ang kanyang kalayaan at ang kanyang pangalan. Ginawa ko siyang isang halimaw sa mata ng lahat para lang iligtas ang sarili ko. Anong klaseng tao ako, Isabela? Anong klaseng ama ako sa anak natin? Hindi sumagot si Isabela. Dahan-dahan siyang lumapit sa likod ng kanyang asawa. Inaasahan ni Adrian ang mga sigaw, ang mga akusasyon, ang pag-alis ni Isabela. Ngunit ang naramdaman niya ay ang marahang pagyakap nito mula sa likod. Naramdaman niya ang pagpatak ng luha ni Isabela sa kanyang likod. Nagkamali ka, Adrian. Bulong ni Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Isang napakalaking pagkakamali. Pero ang pinakamalaking pagkakamali ay ang hayaan ng kasalanang ito na lamunin tayo ng buo. Humarap si Adrian sa kanya. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Pero huli na ang lahat. Nasa kulungan na ang bata. Nasira na ang buhay niya. Umiling si Isabela. Hinawakan niya ang mukha ng kanyang asawa. Hindi pa huli ang lahat para gawin ang tama. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Adrian. Ang kanyang tingin ay puno ng determinasyon. Ituwid natin ito, magkasama. Ang mga salitang iyon, magkasama, ang nagbigay kay Adrian ng isang kislap ng pag-asa sa gitna ng kanyang kadiliman. Ang pagpapatawad na hindi niya inaasahan, na hindi niya marapat makuha, ay ibinibigay sa kanya ng kanyang asawa. Tumango siya. Sa mga sandaling iyon, isang bagong desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi na ito desisyon na base sa takot, kundi sa pagsisisi at sa pagnanais na maging isang taong karapat-dapat sa pagmamahal ng kanyang pamilya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi na ang mga abogado niya ang tinawagan niya. Ang kanyang pinagkakatiwalaang PR head. Miguel, sabi niya, ang boses ay kalmado na ngayon na may bigat ng isang pinal na desisyon. Mag-schedule ka ng isang press conference bukas ng umaga as soon as possible. Pagkatapos, pumasok si Mateo sa opisina ng hindi kumakatok. Isang ngingiti ng tagumpay ang nasa kanyang mukha. Sir, good news. The prosecutor said it's an open and shut case. Magsasample lang ako ng testimony bukas at napahinto si Mateo nang makita niya ang folder sa ibabaw ng mesa at ang itsura ng mag-asawang Fernandez. Biglang nawala ang kanyang ngiti. Mateo, sabi ni Adrian, ang boses ay malamig na parang yelo. May sasabihin ako sa'yo at gusto kong pakinggan mo itong mabuti. Palihim na pinindot ni Adrian ang record button sa kanyang cellphone.
Bakit mo ginawa yon, Mateo? Bakit mo sineta pang bata? Ngumisi si Mateo. Alam na wala ng silbi ang pagpapanggap. Ginawa ko lang ang inutos mo, sir. To do whatever it takes. At ginawa ko rin yon para sa sarili ko. Matagal ko nang hinihintay ang pagbagsak mo. Lahat ng sinabi ni Mateo, lahat ng pag-amin ay tahimik na nire-record ng cellphone ni Adrian. Nang matapos ang usapan, tumayo si Adrian. Hindi na para sa isang press conference, may mas importante siyang kailangang puntahan. Halika na, Isabela, sabi niya. May kailangan tayong iligtas. Nagmaneho sila patungo sa presinto ng pulisya, ang lugar kung saan niya iniwan ang isang inosenteng bata para mabulok. Bawat metro ng daan ay parang isang parusa. Nang makarating sila, humingi siya ng pahintulot na makausap ang bilanggo. Pinayagan siya. Naglakad siya sa mahabang koridor. Huminto siya sa harap ng isang selda. Sa loob, sa isang madilim na sulok, nakaupo si Zeke, nakayakap sa kanyang mga tuhod, nakatingin sa kawalan. Ang apoy sa mga mata nito ay wala na. Napalitan na ito ng isang blangkong abo. Tumayo si Adrian sa harap ng rehas. Ang bakal na humahati sa kanila ay sumisimbolo sa kasalanang naghihiwalay sa kanilang mga mundo. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng natitirang lakas ng loob sa kanyang katawan. Zeke, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisising hindi kayang ilarawan ng mga salita. Nag-angat ng tingin ng bata. Ang mga mata nito ay walang buhay. Zeke, patawarin mo ako. Ang mga salitang patawarin mo ako ay lumutang sa hangin sa loob ng malamig na presinto. Para kay Zeke, ang mga ito ay tunog na nagmumula sa ibang mundo. Tinitigan niya si Adrian Fernandez. Sinusubukang hanapin ang panlilinlang sa mga mata nito, ngunit wala siyang nakita kundi ang purong pagsisisi. Hindi nakasagot si Zeke. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kinabukasan, isang bagay na hindi kapani-paniwala ang nangyari. Ang buong presinto ay natigilan. Lahat ng pulis at bilanggo ay nakatutok sa isang maliit na telebisyon sa sulok. Nagsimula na ang press conference ni Adrian Fernandez. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ni Adrian. Nakatayo sa isang podium, si Isabela ay nasa kanyang tabi. Mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Inimbitahan ko kayo ngayon hindi para pag-usapan ang aking negosyo, kundi para itama ang isang napakalaking pagkakamali. Isang kasalanan na matagal ko nang tinatago. Napanood ni Zeke, kasama ang buong bansa, habang isinasalaysay ni Adrian Fernandez ang lahat. Inamin niya ang kapabayaan ng Fernandez Corporation sa Vitas Project na nagresulta sa pagkamatay ng maraming tao, kabilang na sina Ricardo at Maria de la Cruz. Inamin niya na ang kaso laban kay Zeke de la Cruz ay isang gawa-gawa lamang, isang desperadong pagtatangka na pagtakpan ng kanyang mga kasalanan. Ang batang si Zeke de la Cruz ay hindi isang kidnapper, sabi ni Adrian. Ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Siya ay isang bayani. Iniligtas niya ang buhay ng aking anak at ang isinukli ko sa kanya ay isang kasinungalingan at kawalang katarungan. Inilabas niya ang recording ng pag-uusap nila ni Mateo Cruz na naglantad sa buong plano nito. Tinanggap ni Adrian ang lahat ng legal na responsibilidad para sa perjury, obstruction of justice, at sa corporate negligence ng kanyang kumpanya. Handa akong harapin ang lahat ng parusa pagtatapos niya. Ngunit bago yan, meron akong isang pakiusap sa lahat, lalo na sa batang si Zeke de la Cruz. Patawad. Patawarin mo ako sa lahat. Pagkatapos ng press conference, mabilis ang mga pangyayari. Ibinalik ng piskal ang kaso laban kay Zeke. Si Mateo Cruz ay inaresto at ang pinto ng selda ni Zeke ay bumukas. Malaya ka na bata, sabi ng isang pulis. Ang tono nito ay iba na, may halong respeto. Naglakad si Zeke palabas ng presinto. Nasilaw siya sa sikat ng araw.
Isang bagay na hindi niya nakita sa loob ng ilang araw. Ang pakiramdam ng kalayaan ay kakaiba. Magaan, ngunit nakakatakot. Saan siya pupunta ngayon? Ano ang gagawin niya? Pagbaba niya sa hagdanan, nakikita niya sila. Nag-aabang sa kanya. Si Adrian at Isabella, hindi sila napapalibutan ng mga bodyguard. Silang dalawa lang. Nakatayo sa tabi ng kanilang sasakyan. Nag-alinlangan si Zeke. Isang bahagi niya ang gustong tumakbo palayo sa mga taong nagdulot sa kanya ng labis na sakit. Ngunit hindi siya umalis. Naglakad siya papalapit. Walang nagsalita sa simula. Ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Si Adrian ang unang bumasag nito. Hindi na siya ang aroganteng CEO. Isa na lang siyang lalaki, puno ng hiya. Wala siyang dalang pera. Wala siyang dalang kontrata. "Zeke," sabi ni Adrian. Ang boses ay mahina. "Alam kong walang halaga ang sasabihin ko para mabura ang lahat ng sakit. At alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo." Lumuhod si Adrian sa harap ni Zeke. Isang tuhod sa maruming semento. Ang mga taong dumadaan ay napapatingin, nagbubulungan, ngunit wala siyang pakialam. "Pero hindi pera ang alok ko sa'yo ngayon," sabi ni Adrian, tumingala kay Zeke. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Hindi isang kasunduan. Ang hinihiling ko sa'yo ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon na subukang itama ang mga pagkakamali ko. Isang pagkakataon na bigyan ka ng buhay na dapat ay sa'yo." Huminga siya ng malalim. "Zeke, hayaan mo akong maging pamilya mo. Hayaan mo kaming alagaan ka. Hindi bilang bayad pinsala, kundi dahil iyon ang tama. Dahil kailangan mo ng pamilya at sa tingin ko, kailangan ka rin namin." Nakatitig lang si Zeke, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Lumapit si Isabella, karga-karga si Angelo. Ang sanggol, na ngayon ay mas malusog na, ay nakatingin kay Zeke. Ang mga maliliit nitong mata ay puno ng pagkilala. Bigla, iniabot ni Angelo ang kanyang maliit na kamay. Diretsong nakaturo kay Zeke. Isang maliit na tunog ang lumabas sa bibig nito. Sa simpleng kilos na yon, gumuho ang lahat ng natitirang pader sa puso ni Zeke. Ang galit, ang pagkamuhi, ang sakit. Lahat ay natunaw sa init ng isang inosenteng pag-abot ng kamay. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Zeke. Sinundan pa ng isa, at isa pa, hanggang sa siya ay humahagulgol na. Ang mga luhang matagal na niyang ipinagkait sa sarili ay malaya ng dumadaloy. Tumingin siya kay Adrian na nakaluhod pa rin. Tumingin siya kay Isabella na nakangiti sa gitna ng sariling mga luha. Tumingin siya kay Angelo na inaabot pa rin ang kamay sa kanya. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at hinawakan ang daliri ng sanggol. Mainit. Buhay. Pagkatapos, tumingin siya kay Adrian at, sa unang pagkakataon, dahan-dahan siyang tumango. Makalipas ang ilang buwan, ang sementeryo ay tahimik. Ang sikat ng araw ay marahang tumatagos sa mga dahon ng malalaking puno ng akasya. 4 na tao ang magkakasamang nakatayo sa harap ng 2 simpleng puntod. Inilapag ni Adrian, na ngayon ay mas payat at may mas maraming guhit sa mukha, ang isang malaking korona ng mga puting bulaklak. Si Isabella, nakarga si Angelo, ay nag-alay ng isang tahimik na panalangin. Si Zeke naman, na ngayon ay nakasuot ng malinis na damit at formal ng kinikilala bilang Zeke de la Cruz Fernandez, ay lumapit. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang tangkay ng puting rosas. Maingat niya itong inilapag sa pagitan ng mga puntod ng kanyang mga magulang. Inay, bulong niya. "Okay na po ako." Tumingin siya sa kanyang likuran, sa pamilyang hindi niya inaasahan. Ang lalaking naging dahilan ng kanyang pinakamalaking trahedya ay siya na ngayong tumatayong ama sa kanya. Ginagabayan siya sa bawat hakbang. Hinarap ni Adrian ang batas.
Ang kanyang kumpanya ay nagbabayad pa rin at siya ay nasa ilalim ng corporate probation. Ngunit ang pinakamahalaga, hinarap niya ang kanyang sarili. Ang sanggol na iniligtas niya mula sa basurahan ay ang kanyang kapatid na ngayon. Ang pangalan nito ay hindi na lang Angelo. Ang buo nitong pangalan ay Angelo Pag-asa. Lumapit si Adrian at marahang inakbayan si Zeke. Hindi ito isang yakap na puno ng pagkukunwari, kundi isang yakap na puno ng bigat, respeto, at isang tahimik na pangunawa. Alam nilang lahat na ang daan sa hinaharap ay hindi magiging madali. Maraming sugat ang kailangan pang maghilom. Ang tiwala ay isang bagay na kailangan pa nilang buuin araw-araw. Ngunit habang nakatayo sila roon, sa ilalim ng sikat ng araw, hindi na sila apat na magkakahiwalay na taong pinagtagpo ng trahedya. Sila ay isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagpapatawad. Isang pamilyang isinilang mula sa mga guho, mas matatag, mas totoo, at pinagbuklod ng pag-ibig na kayang lampasan kahit ang pinakamayamang mana. At para sa kanila, iyon ang simula ng lahat.